Duterte sa loob ang kanyang common law wife na si Hanilet Avancenia, anak na si Victoria Kitty Duterte, dating LTFRB chairman at abogado ni Digong na si Martin Delgra at dating Executive Secretary Salvador Mejaldea. Sinubukang sumunod ng ibang kaalyado ng dating Pangulo, kabilang si dating Presidential Aide Senator Bongo na may dala-dala pang pagkain. Pero pare-pareha silang hindi pinayagang pumasok sa loob ng Villamor. Sinubukan pang sunduin ni Hanilet ang senador pero nauwi lang yan sa tensyon. Hindi na ako papasok. Ayaw akong papasukin dito. Notary lang siya! Notary lang! Notary lang! Notary! Dito na nagpumilit pumasok si Hanilet at nakipagbalyahan sa mga nakabantay na sundalo. Nasa batas yan. Habang si Go patuloy na nakikiusap para manotaryuhan ang dokumento ng dating Pangulo. Ang mga eksena sa pagpapaaresto kay Digong binatikos ni Go at dating DOLE Secretary Silvestre Bello. The process should be, if there is really a warrant of arrest, it should be given to our Department of Justice para sila mag-implement. Hindi umano makatarungan at hindi dumaan sa tamang proseso ang pag-aresto sa dating Pangulo. Sinundo pa yan ni Hanilet ha. Wala pa rin. Ngayon, hindi mo kami sinama. Pinawalan kami sumama. Balikan lang natin yung mga videos ha. Nagpatawag yan ng kanyang mga doktor. Susunduin nyo ngayon si Kanina Presidente. po, kasama ko yung doktor niya, hindi kami pinapasok. Hindi po kami pinapasok kanina ng security ng airport. Ay, utos raw po. Ito, eksena na ito. Yung hinarang din sila doon sa gate mismo. Kawawa rito mga babae nasa harapan. Tignan nyo gaano kahigpit. Ganyang kahigpit. Vic Rodriguez napasugod dito sa Diba? Ala, Tingnan nyo. Ilang pulis yung nandyan. Attorney Vic Rodriguez napasugod dito sa airport. Ganyan kahigpit. Fully guarded. Yan na. Diba? Oh. Ilang layers yan, ilang layers ng pulis yan. Hindi lang isa, 3, 4 na layers. Natapos yung ilang oras diyan, hindi sila nakapasok. Ano pa? Ito rin. Diba? That's the reality. Fully guarded. Pati yung paghatid ng pagkain. O, tingnan nyo, oh. Pagkain. 250, di ba? Andyan sila. Kanina pa, gutom na gutom. Tawag ng tawag. May pizza na yan, ha? Pagkain naman to eh. Paano lang, pabigay lang. Pakiabot ko lang ha. Ay, pagkain bawal. Pati pagkain bawal. Paabot lang. Sino nag-request ng food, sir? Wala pang kain si Tatay. Sino anak sa Kitty. Si Kitty ko nasa loob, sir? Siyempre, gutom yan sila. Nasa loob, sir? Sir, sino kasama kay Kitty? Sino pa pong kasama ni Kitty? Asawa niya, nanay ni Kitty. Hello, Kitty. Nandito na yung pizza. Nandito na yung pizza. Nandito sa gate ha. Anong gate to, boss? Gate 5. Gate 5, Kitty. Gate 5. Ha? Puntahan mo ako sa gate 5. Nandito yung pagkain. Kami yan nagpapasahod sa inyo. Grabe, ha? Hello, Kitty. Gate 5. Grabe, ha? Oh. Kita nyo naman. Tapos, nung kinagabihan na, eto, hindi ba kayo maawa dito? Tignan nyo, pakinggan nyo ang kanyang sinasabi. Usap tayo dito. Sabi mo sir, 8 o'clock sir, 8:30 na sir.
May nihintay na po na anak. Hindi, siya. On record. Ako on record. Ako ang humingi ng record. Ang anak ko pupunta dito. Hindi darating yun. Kasi hindi mangyayari yun. Bigyan mo ng pagkakataon. Kasi ayaw mangyayari yun. Magdadala ng gamit. Ayaw niyang papasukin. Ayaw niyang papasukin. Grabe, deprivation naman. Abuso naman yan. Hayaan mo lang makita nila ang tatay nila. 80 anyos. Kung gano'n, okay lang. Kung hindi niyo papasukin, make it clear. Yes sir, hindi papasukin yun. Hindi ninyo, ikaw, Di ba? Yes sir. hindi mo Upon my order. hindi mo pinapasok. Yes sir, upon my order. Oh, upon my order. Kontrolado niya sino ang pwede at hindi pwede upon his order. Anak yun ah. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. Hmm. They can visit you at your detention center sir. Oo. 'Di ba? Oh, ito pang anggulo na to. Do not lay a finger. Go! Years old kayo lahat. Go! Hindi makalakad ng maayos. Mawa naman kayo. Hanapin nyo nga kung saan yung si Jazz dyan. Sandali lang. Pakihanap. Mawa naman kayo. Sir, Hintayin mo I did lang. not listen to his plea. He will, if he's going to live here and live out of the country, he will be there for long. Ang hinihingi niya lang na Ikaw naman sir, para naman tayong glolokohan dito. Kamura-mura ng pamasahe papunta ron. Kamura-mura daw ng pamasahe. Sa mga pumunta doon, magkano yung pamasahe? Anak ng dito, paghina ka naman. Yes sir. Paghina ka naman. Dalawang Sige na. anak lang. Guys, alisin niyo na sa Kailangan na kausapin Yes, ng Villarreal. ano. Madam Villarreal. Huwag yun ang tingin sa dahilan. Sir, paghina ka naman, sir. Huwag kang ganyan, sir. Huwag kang ganyan, sir. Huwag kang ganyan, sir. So, nakita na natin lahat ng anggulo dito, no? Kung sino yung mga nagvi-video, kung sino yung nag-upload. Di ba at this point in time, si Kitty, siya lang naman ang source during that time. Even yung mainstream media, ang pinipick up nila ay yung feed ni Kitty. Walang iba. Dito, lahat ng anggulo dito, nakita natin, wala tayong makitang anino nung Jazz. Okay? So, ito na yung sinasabi ko. Ito, yung tagpo na ito, ayan, yan. Itong tagpo na ito, bago pa lumapag ang eroplano from Hong Kong, nandito na siya. So, ibig sabihin, dahil magkakasama sila dito sa Hong Kong noon, nauna yung flight niya. Kasi prior to the arrival, nandito na siya. So, ipapakita ko sa inyo itong video na to na para hindi nyo sabihin na ito ay ano lang or sabi-sabi lang. Ito po ay evidence kung gaano siya kaluwag pumasok. Ito. Dito po yung talagang closing gate ng PRRD. Ayoko siyang kuhanan ng buo. Pero she's here. Ayan. And then may dumating siya. Ito, dumating siya. Sinilip niya si Jazz, tinawag niya. Ayan, tinawag niya. Then tumingin siya. I don't know who this girl is. Siya na yung sumagot. Tumingin siya. Okay, may tinatawagan siya. Then tinawag niya. Tumunod. Take note itong mga ito, gwardiya ito. Ibig sabihin human shield, human gate sila. Hindi ka pwedeng basta pumasok. Kuhanan ng Yan pero she's here. Yan, sumilip. Two of them. Then tinawag, ayun. Tinawag niya kasi, ma'am. Two of them. Oh, ma'am, sabi niya, 'di ba? Ayan, pumasok sila. Tingnan niyo, may pulis may barikadang pulis diyan. Pumasok siya pero bumalik din. Pumunta doon banda.
Okay. Matindi din po ang police presence dito ngayon sa Terminal 3 and some of them outside are in full battle gear ho. So, makes sense din because it's a VIP. Ayan, ito na sila oh. Ayan. Ito, naalala ko ito yung doktor. Okay. So, I don't know paano siya na mag-explain kung ano tong scenario na ito. Siya ba ay nakisabit dito or I don't know. Pero itong heading direction nila ay doon yung dadaan si PRRD. So pupunta na sila doon. Ayan, na-receive sila ng walang kabog-abog. Ayan. Ngayon, may mga papasok. Ayan, ngayon may mga papasok na ilan, ang iba sa kanila ay airport personnel, ang iba sa kanila ay police authority. Ayan, hindi sila pinapasok or questionable ba? Ito, ayan, ito, tingnan nyo, NAIA, ano ba to? NAIA TF-80. Gustong pumasok. Ayan, hinaharangan ng itong dalawa. Ito, gusto nilang pumasok ito at saka ito. Oops! Hindi kayo pwedeng pumasok. Oh, may papikitasin ng ID. VIP daw. Oh, ito, nagalit to eh. Take note ha, airport personnel mga to. Oh, sa kung may magsabi diyan na siyempre close aid eh. Close aid? Yung anak? Sige nga, sinong mas matimbang doon, yung close aid o yung anak? Sige nga. Mas matimbang, close aid o anak? Oh, ayan. Ayan na, oh. Customs Police. Ayaw papasukin din mga to. Oh, ayaw papasukin. Tignan nyo, harang ang kamay, oh. Oh. Tara, pag-VIP ako. Oh. Ang pinapasok, ito lang. Oh, may operation kami sa labas. Sabi niya, oh, yan oh, tinawag yung police head nila dito. Oh, sino yung boss mo? Kausapin ko, sabi niya. Sa Custom CIS, kamo. Custom CIS. Naantay yung go signal. Hindi basta pinapapasok ang nandyan. Oh. Customs Police na yan, ha? So actually, very good din yung mga security data, no? Pag sinabi, at they're taking orders from their team leads, no? Oh, and tama. They're taking orders from their team leader. Ang tanong, sino? The who? Sinabihan na papasukin, papapasukin. Pero kapag hindi, talaga naninindigan sila na sumusunod ng Oo, talagang naninindigan. Tore yan eh. So, okay yun, tama yun. Kahit yung iba, nagbibitiw ng ibang salita na parang tanga. Ano sinabi niya? Parang tanga. Very good. Tara, pag-VIP ako. VIP ako, may operation pa din sa labas. May kukuha ng video camera. Parang mga tanga. Parang mga tanga. Narinig niyo yan, sinabi niya. Oh, di ba? So, yan. Then, puntaan natin si, yung pagdating nila Attorney Delgra. Dito si Attorney Delgra. Ayan, no? Oh, parang ingot lang. Parang meron. Parang walang silbi ba? Diba? Parang, alam mo, walang kwenta yung touring nila. Abogado yan eh. Si Attorney Tonyo. Dalira kay mailhan ba? Tanggalin mo yung spot. Ayan o, may harang. Hindi pwedeng pumasok. Ayun, pati sa terminal 3 first mga kababayan natin. Abogado yan eh.
Magkakasama sa lang tayo mga guys. Kasunod ang kanya. Akala sabay-sabay lang sila dumating. Saan? Ayan. Kasabayan. Kasabayan sa pagdating. Oh, you're ni PRRD yan. Siya yung attorney. Andito na natin. Attorney Delgra. Nandiyan si Delgra. Oh, di ba? Questionable. Sabi may attorney na po doon. Sabi. Ayaw papasukin. Kailangan tanungin mo nila yung boss nila. Oh, wait. There's more. Lawyer po ni PRRD papasukin. Ayaw nila. Anong lawyer ni PRD? Ayaw nila. Ayan si attorney Delgra. Ayan o. Ayaw nga po Okay, may go signal, pumasok. Kasama rin si Attorney Torian, yes. Okay. That was Attorney Torian. Ayan, pinapapasok na dapat sa attorney Vic. Nasa crowd din si Attorney Victor Reyes. Si attorney Vic. Saan si attorney Vic? No, si Attorney Victor. Okay. So, yun po ang pangyayari. Siya lang ang nakapasok dyan. Hirap na hirap si Attorney Delgra. Next, 12 hours almost na nandyan sila sa loob. Yan sa 250 Villamor Airbase. Hanggang sa dumating yung panahon, dito nakikiusap siya, napapasukin yung anak niya, ayaw papasukin. Sa huling sandali, ayaw pa rin. Kahit sinabi na siya yung abogado niya, ayaw pa rin. Hindi pinapasok si Bongo kahit maghatid lang ng pagkain. Yung notaryo nila, Attorney Vic, Attorney Torion, hindi rin pinapasok. Tapos, dito, wala kang makita ni Anino nung jazz na yan. Wala, ni isa, wala kang makita. Kayo na i-search ninyo kung may makita kayo, no? And then, bigla-bigla, nandito sa tarmac. Bigla kang nandito sa tarmac. Oh, ano ba yun? Oh, ito, tignan ninyo. Oh, ayan oh. Biglang nandyan sa tarmac. For 12 hours, wala ka doon sa, nakita ka sa NAIA. And then bigla kang hindi ka nakita doon sa holding room. Never kang nakita doon. And then doon na sa eroplano, dito na sa tarmac, bigla kang nandun. Nag-disappear ka, tapos bigla kang nag-appear dito. Very big question yan sa akin. To be honest, saan siya naglagi? Saan siya nung mga panahong yon? Na nakikipagbunuang braso yung mag-ina doon, Kitty at saka si Hanilet, wala ka, tas bigla ka nandito sa tarmac. Remember, bago ka makapasok dito sa, nakita nyo naman, di ba? Di ba ganyan yung gate ng Villamor? Kahit saan gate yan, gate 1 hanggang gate 5, may bantay na pulis at hindi ka basta-basta makapasok. Para makapunta ka or makarating ka sa tarmac, di ba dadalang ka sa gate? Di ba? O, daan ka muna sa gate. Saan ka dadaan kung hindi sa gate? O, so big question yun. Bigla kang nandito. Ano rin yun? Paano ka nakarating dyan? At nagabot ng rosaryo? Kita nyo, pansinin nyo dito si Torre at saka si Fajardo. Hindi nila inabog itong si Jazz.
Hindi ako kalaban. Kalaban ko. Oh, tumingin lang si Pardo. No comment. Mabis ka namin. Oh, dyan si Tore Ingat ka, sir. Inabot niya yung rosaryo. Walang reaction si Tore. Oh, yan tingnan mo. Si Tore, Wala lang. Oh, si Tore, parang mamong tupan na. Ito na, inakit. Yung kulay na siya. Sir, love you. Amalita daw. Amalita. Yun lang ang tanong dyan. Diba? So, another question ko dito. Kasi nung March 8, diba, lumipad si PRRD patungo dito sa Hong Kong. Ito po ay una natin nakita sa mainstream media na itong flight details at itong mga larawan na ito inilabas ng mainstream media. Paano kaya nakarating sa media ito? Even yung flight details, yung oras ng flight, ayan, kung paano yung kanyang itinerary from Davao to Manila, and then nagstay pa sila sa Taguig sa BGC, ayan. And yun, diba? Even yung pagbalik niya mula Hong Kong to Pilipinas, ayan, number 1 na naman ang mainstream media. Oh, alam nila kahit yung oras ng arrival, alam nila. So, ang question doon is paano? And nag-research tayo. Meron akong nakita dito kasi sabi nila, hindi, nabigyan naman ng award yan. Oh, nabigyan pala ng award ni VP Sara eh. Pero ito, medyo malisyoso kasi yung title ng Politico.com. Nakita niyo to? Ayan Sara approves. Sabi niya dito, Sara approves. Ba yan? And Sara approves. Rudy Duterte rumored flames gets award. Wala namang ibang nakakuha ng award kundi yung si Jazz, di ba? Ayan Kita nyo naman dito. The Office of the Vice President cited Egan for her invaluable partnership in nation building, noting her lasting contributions to the ... Gusto kong basahin yung buo niyan eh. Nagtaka na lang ako. Bakit? Pag open ko, pag open natin, wala. Bakit? Malakas ka ba sa Politico? Politico.com na to. Malakas ka ba? Bakit biglang nawala? Oo. Kasi kahit pala i-delete nila yung article nila, makikita pa rin pala yung headings. Sara approves, Rudy Duterte, rumored flame. Pag sinabi natin kasing flame, it has something to do or it connotes something na parang lover or sweetheart, or maybe something like that. So medyo malisyoso kasi yung title dito. Rumored flame. Diba? Gets award. Sino ba yung nabigyan ng award? Di ba si Just Egan yun? And the question there is, pagka-open mo, blanco. Oops, that page can't be found. Na-delete. Maybe. So, yun lang. Ang tanong dyan. Hintayin natin kung ano yung sagot. Anyway, hindi naman siguro tayo sasagutin yan kasi sino ba naman tayo, di ba?